Yan, maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. At pasensyahan na po yung aking boses dahil malamig po ang panahon natin. Dahil po kasi kagabi, may madaling araw na po, may nagbibideo okay pa rin po sa kapitbahay. At ang requirements po nila para tumigil sila, kailangan maabot nyo po yung score nila. 1,000 po yung kailangan na score. Pero hindi po ako kumanta. Napaos lang po ako kasi kakasigaw. Hindi. Okay po. Magandang umaga po sa ating lahat. At ang tema po natin ngayong umaga na pag-aaralan po natin simula umaga hanggang hapon po ay grace. Biyaya po. Lahat po ba ay nakatanggap na ng biyaya ni Kristo? Amen. Pero bago po ang lahat, ito pong ipipreach ko po ay intro. Intro po sa lahat ng magiging preach ngayong araw. Atin po pag-aaralan kung kanino po nagsimula o kanino po ginamit ng Panginoon ang kanyang biyaya. Ang preaching ko po ngayon ay ang title po nito, From Persecutor to the Apostle of Grace. Dahil ang tema po natin ngayon ay biyaya, at alam naman po natin na lahat po tayo dito na wala pong hindi makakaligtas na lahat po tayo ay makasalanan. Amen po ba? Amen. At kapag tayo po ay makasalanan, sabi po sa Romans 3:23, sabi po doon, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. At sa lahat po ng kasalanan na ginagawa natin, ang kabayaran po nun, kamatayan. At kapag tayo po ay namatay ng makasalanan, tayo po ay pupunta sa impyerno. Amen po? Pero sa panahon po natin ngayon, gumawa na po ng Diyos ng paraan. At pinadali na lamang po ito. At dalawa lamang po ang pupuntahan ng tao, sa langit at impyerno. Pero kung babalikan po natin yung Romans 3:23, hindi po natapos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sabi po doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito, okay na. Pinapakabama ako lalo eh. Okay, tuloy po tayo. Sana po tayo. Okay. Dalawa lamang po ang pupuntahan ng tao, langit at impyerno. At kung hindi pa po natin natatanggap yun, ngayong araw po ay, sana po ay malaman natin yun. At kung meron po man dito sa inyo na, kung iniisip po natin na sa sobrang dami po nating ginagawang kasalanan o kung ano po man yung ginagawa nating kasalanan, kung iniisip po natin na hindi po tayo maliligtas o parang napaka-imposible po kung sa palagay po natin doon po tayo ay nagkakamali. Kasi meron pong isang tao sa Bible na mismo po ang Diyos, mismo po ang Diyos ay kinakalaban niya. At ayun po ay si Pablo. Ayun po si Apostol Paul. Yun po ang ating pag-aaralan ngayon, ang buhay po ni Apostol Paul. Dahil siya po ang Apostle of Grace. At pag-aaralan po natin bakit po siya napunta bakit po siya ang tinawag na Apostle of Grace. Unang point po is Paul life before grace. Pag-aaralan po natin bago po natagpuan ni Paul ang biyaya ni Kristo. Pag-aaralan po natin, siya po ay persecutor. He was a persecutor of the church. Acts 8. Yan. Andiyan na po ba ang lahat? Buksan po natin sa Acts 8, verse 3 po. Verse 3, sabi po dito, As for Saul, he made havoc of the church, entering
into every house and hailing men and women, committed them prison. Makikita po natin dito na sinabi po dun sa verse na yun, as for Saul, he made havoc of the church. Ibig sabihin po ng havoc po dyan of the church, yung mga simbahan po. Yung mga simbahan po ay ginugulo niya. Ibig sabihin, pinipigilan niya po. Kumbaga parang sa panahon po natin ngayon, tayo, kung nabubuhay po sa panahon natin ngayon si Paul, kumbaga pipigilan niya po tayo. Ganun po ang buhay ni Paul dati. Siya po ay persecutor. Inuusig niya po lahat ng mga Kristiyano. Sumunod po, entering into every house. At hindi lang po mga simbahan ang mga pinupuntahan niya, kundi bawat bahay po. Hindi lang po mga simbahan, kundi bawat bahay pinupuntahan niya para lang po usigin yung mga tao. At sumunod, hailing men and women, committed them prison. At kapag nakita niya po ito, lalaki man o babae po, o mga bata, pinapakulong niya po ito. Kumbaga, ang buhay po ni Paul nung hindi pa po natatagpuan ng biyaya ni Kristo, siya po ay umuusig ng mga Kristiyano. At siya po mismo ang nagpapakulong nito. Hinahanap niya po mismo. Kumbaga, gumagawa po siya ng paraan upang mapakulong lang po yung mga taong naniniwala na si Kristo po ang tagapagligtas. At punta naman po tayo sa Acts 9, sa tabing ano lang po. At ngayong umaga po, dito po tayo magpo-focus sa Acts 9. Dito po nakasulat yung kung paano po binago ni Kristo ang buhay ni Paul. Acts 9 verse 1, and Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest. Verse 2, and desired of him letters to Damascus to the synagogues, that he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Kung makikita po natin sa Acts 8, siya po ay persecutor na. At pagdating po dito sa Acts 9, siya pa rin po ay persecutor na. Ibig sabihin po, pagdating po sa Acts 9 ay hindi pa rin po siya tumitigil sa kanyang ginagawa. Kumbaga tuloy-tuloy pa rin po siya. Ganun po kalala ang ginagawa ni Paul. At ang pag-uusig niya po sa mga Kristiyano ay ginawa niya na po itong lifestyle. Kumbaga ito na po yung pinagkakabisihan niya para lang po may mga Kristiyano mapigilan niya. His heart was full of anger, breathing out threatenings and slaughter. Galit at pagbabanda po ang laman ng kanyang puso. At sabi po dun sa verse 2, and desired of him letters to Damascus to the synagogues. At hindi pa po siya nakontento, di ba po? Kung mababasa po natin, pagkatapos niya pupunta sa mga simbahan, hanapin yung mga tao, pupunta pa po siya sa ibang lugar. At makikita po natin na pupunta po siya sa synagogues. Kung mababasa po natin na humingi po siya ng letter para lang po pumunta sa ibang lugar, para lang po usigin yung mga tao. Sumunod po, he was an enemy of Christ. Siya po ay naging kaaway ni Kristo dahil sa kanyang buhay po nung hindi pa po siya naliligtas. Acts, sumunod po verse 3. And as he journeyed He came near Damascus, and suddenly there shined around about him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? At gumawa na po ng Panginoon ng paraan. At pumunta na po siya dahil pupunta po siya sa Damascus, hindi niya po alam na meron pong mangyayari po na habang pupunta siya sa Damascus. Kung makikita po natin doon na hindi lang po simbahan ang mga inuusig ni Paul, pati na rin po mismo si Kristo. At kung mababasa po natin sa
Kung mababasa po natin sa verse 4, sabi po ni Jesus kay Saul, 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 why persecutest thou me? Hindi po sinabi ni Jesus na, why persecutest thou my people? Ibig sabihin po noon na, hindi lang po ang mga Kristiyano ang kinakalaban ni Saul, kundi pati na rin po mismo ang Panginoon. Akala po ni Saul na naglilingkod po siya sa Diyos. Siya po ay naglilingkod din po sa Diyos. Pero ang akala niya po sa kanyang sariling paniniwala ay tama po yung mga ginagawa niya. Dahil hindi po siya naniniwala na si Kristo po ang tagapagligtas. At sa ginagawa niya po yun ay kinakalaban niya na po pala si Kristo. At sumunod po, next point is Paul conversation by grace. May kita po natin at pagpunta niya sa Damascus, habang si Saul po ay pumunta sa Damascus, merong nangyari po na ikababago po ng buhay niya. Meron pong liwanag na sumakop tuloy. Paano yung word na to? Meron pong liwanag na biglang sumalubong po sa kanya. Para alam niyo po yung kapag gabi, tas parang mailawan po kayo ng flashlight o kotse po. Ganun po yung nangyari kay Paul. Meron po biglang liwanag na umano sa kanya na nanggaling po sa langit. At yun na nga po, may kita po natin na si Kristo po ang gumawa na ng paraan. Christ revealed His authority. Sunod naman po, verse 5. And He said, dahil nalaman niya dahil sabi po ni Kristo, Saul, Saul, why persecutest thou me? And He said, why art thou Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. At nung sinabi po yun ni Paul, ay sinabi po ni Jesus na where persecutest thou me. At alam po kaagad ni Paul na ang Panginoon po na kanyang inuusig, na yun po mismo ang kanyang kausap. At sa nangyari po kay Paul, siya po ay nabulag. Siya po ay nabulag ng 3 araw at siya po ay hindi nakakain at nakainom ng tubig ng 3 araw. Siya po ay natauhan. Pero po dahil po sa nangyari doon, hindi lang po pagbabago ng isip ang nangyari sa kanya, kundi pagbabago rin po ng direksyon niya sa buhay. Ganon din po tayo kapag totoo din po tayong naligtas. Hindi na po sarili natin mga kagustuhan ng masusunod, kundi ang kagustuhan na po ng Panginoon. Sumunod po, next point po, Paul new life in Christ. Dahil ang Panginoon na po ang gumawa ng sariling direction po. At si Paul po ay napag-isip-isip niya na po na mali po ang kanyang kinakalaban na mismo si Kristo po yun. At pagkatapos po magtagpo ng Panginoon at ni Saul sa Damascus, hindi na po mananatili si Saul sa dati niyang ginagawa. At hindi lamang po siya niligtas ni Kristo, kundi babaguhin din po ang kanyang buhay. At pagkatapos po noon, dahil siya po ay nabulag, pero lagi po natin tatandaan na ano man po ang mangyayari sa buhay natin o ano man po mga problema, meron pong paraan ng Diyos tsaka solusyon po na kaya pong isolve ng ating Panginoon. Dahil po siya ay nabulag, siya po ay nagpadala ng gagaling po. At ayun po ay si Ananias. Kung makikita po natin dito, verse 17. And Ananias went his way and entered into the house,
and putting his hands on him, said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. Dahil nabulag po si Saul ng 3 araw at hindi po siya nakakain, gumawa po ang Panginoon. Inutusan niya po si Ananias para pumunta po kay Saul at pagalingin ito. At nung hinawakan po ni Saul ang kanyang muka, meron pong kaliskis, kasi scales. At meron pong kaliskis na natanggal sa kanyang mata. At siya po ay gumaling. At nang bumalik po ang paningin ni Saul, nabuksan din po ang mata niya sa katotohanan na si Kristo na kinakalaban niya, na siya rin pala po ating tagapagligtas. Sumunod po, his life was changed. Basahin po natin verse 20. The straight way the preach Christ in the synagogues that He is the Son of God. Kung makikita po natin ay niligtas na po ng Panginoon si Saul. At ang buhay po ni Saul ay nabago na po. At lagi po natin tatandaan na sa bawat panahon po at oras sa bawat panahon po at oras ay hindi po nagkakamali ang Diyos sa buhay po natin. Kung ang purpose po dati ni Saul ay umusig ng mga tao, ngayon po ay niligtas niya na siya ng Panginoon. Ang purpose niya na po ay mag-preach at ibahagi po ang salita ng ating Panginoon. Sumunod po, next point is Paul Ministry of Grace. Called to preach Christ. Yan, at siyempre po dahil binago po ng Panginoon si Kristo, hindi na po mananatili si Kristo na taga-usig, kundi ang dating kumakalaban po kay Kristo, na siya na po ang nagbabahagi ng salita natin ngayon. Chosen vessel unto the Gentiles and faithful servant of the gospel. Siya po ay naging faithful servant ni Kristo. Diba po, kung makikita po natin, kung maintindihan po natin ang buhay ni Paul, na maaring hindi po tayo ganun sa ginawa ni Paul, pero may mga kasalanan din po tayong nagawa. At ang kailangan lang po hindi po kailangan ng Diyos na mayaman po tayo o matalino, pero po ang kailangan ni Kristo ay yung handa po magpagamit sa Kanya. Hindi po niya hinahanap kung gaano tayo kagaling, kundi kung gaano po tayo kawiling. Yan. So, last point po is Paul testimony as a pattern for all. Hindi po sinulat ang kwento ni Paul para lang po ikwento sa mga bata o para lang po may mabasa, kundi para rin po meron po maging halimbawa para sa ating lahat, na kahit gaano karami man po yung mga kasalanan na ginawa natin, na kung ano man po yan, na kung si Paul nga po, inuusig niya po at pinapakulong. At ano man po tayo na hindi kaya iligtas ng Panginoon. Sumunod po, a testimony of hope for sinners. Ang buhay po ni Paul na hindi po siya nanatiling sa pagiging persecutor at sa pagiging enemy of Christ, siya po ay naging servant of Christ. Sa pagiging chief of sinners, siya po ay naging apostle of grace. Lagi po nating tatandaan na ang gusto lamang po ng Panginoon ay yung willing po magpagamit sa Kanya. At ang biyaya po ni Kristo ay hindi lamang po para sa mga piling tao, kundi para po sa ating lahat na makasalanan. Tayo po ay manalangin.
Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mga brethren na aming nakasama. Dalangin po namin ay ingatan niyo po kami ngayong araw. Kalooban niyo po ang manguna sa araw na ito at sa mga parating po, ingatan niyo po sila. Ganon din po ang ganon din po ang panahon. Yun lamang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay.